Mapagpalang gabi sa ating pong lahat at sa lahat po ng pinagpala ng Panginoon sa linggo pong ito. Tayo po magkapatuloy sa ating pong pinag-uusapan sa ating pong mini-series na ating pong ginagawa. Mula po sa Panginoon at mula po sa inyo pong lingkod ay isang mapagpalang gabi sa lahat po ng nakasusubaybay at sa lahat po ng mga nakikinig. Alam niyo po, lahat ng tao ay alam ang kwento ng kapanganakan ni Jesus. Wala pa naman sa atin marahil, sa ating pong mga Pilipino ang hindi pa nakaalam ng tungkol sa kanyang kapanganakan. Nakatatak na rin sa ating mga Pilipino na ang buwan ng Disyembre ay ang buwan ng kapanganakan ni Jesus. So, may mga nagsasabi na hindi naman talaga December 25 ang eksaktong petsa ng kapanganakan ng ating Panginoon. So, may mga nagsasabi na ito po ay nasa summer o kaya naman ay early January. Pero alam po ninyo, as we tackle this series, ay tunay nga na bibigyan nating pansin yung pong advent ng ating Panginoon at ang kanya pong pagbaba dito sa lupa na nakatala at nakasulat po sa mga Biblia na ating pong binabasa. At ngayon po ay bibigyan natin ng lalim at titignan ang significant nito sa mga buhay natin. So whether Christian or non-Christian man, ang mga nakikinig at nanonood po rito ay nawa ang aking pong panalangin, tayo po ay makasagap o tayo po ay makatagpo ng katotohanan mula po sa ating pong pag-uusapan sa gabi pong ito. At sa pagkatuto natin ng mga bagay na ito, ang panalangin ko yung makuha natin yung real meaning at lumago po ang ating pagmamahal kay Jesus at maitaas natin yung level ng ating pong pagsamba sa Kanya. Alam po ninyo, 700 years before Christ, ang hula tungkol sa kapanganakan niya ay naitala sa Lumang Tipan. Sa pamamagitan po ni Propeta Isaiah, doon po sa chapter 7, verse 14, sa kanya pong sulat, sa kanya pong, ganito po yung kanyang pagkakasabi. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Ang ibig sabihin po ng Emmanuel ay God is with us. You know, the prophecy was given when Israel badly needed a Savior to deliver them from a great danger. And, you know, every time Israel asks for help from God, God will send help to save them from their situations. A prophecy has been told from old that needs to be fulfilled before the birth of Jesus. So there is a near significant or near fulfillment at saka yung far future significant or far future fulfillment nito. We look at New Testament. You know, how God fulfilled this prophecy from the Old Testament. You know, in Matthew chapter 1, verse 18 up to 25, it states, no? Now, the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife, but knew her not only she had given birth to a son, and he called his name Jesus. So what a wonderful verse na ating pong pag-uusapan sa gabi pong ito. And tonight, we will be focusing on the Emmanuel. Okay?
God is with us. This Christmas, God wants us to understand that He is not the God who is far from His creation. He is the God who is not only near, but He is the God who is with us. Yan. He is the God with us. So we must understand that three things. So I will declare three things. So God is, number one, God with us, or God is with us, who understands our situation. You know, God became human. He walked in our shoes, felt what we felt, and understands our pain. Yeah, that's true. God understands what we are going through. Kaya in the fullness of time, He descended from heaven, born of a virgin, conceived by the Holy Spirit. Alam niya po ang ating nararamdaman kasi katulad natin, nasasaktan din siya. Nagdusa pa nga at inalipusta para po sa atin. Nakamamangha lang na meron tayong God na willing mag-suffer para po sa atin. Kasi kung di naman siya willing, hindi po siya bababa. Hindi po siya magkakatawang tao. Pero dahil ginusto po niya, ay siya po yung Diyos na ramdam at alam hindi lamang yung ating pong mga sitwasyon, kundi pati po yung mga struggles po natin. Nakatulad niya, siya po ay nagutom, siya po ay nauhaw, at siya rin po ay nasaktan. He is the God who understands. Tandaan po natin yan. And pangalawa, God is with us who helps in our conditions. Hindi lang nauunawaan tayo, okay? Kundi siya ang Diyos na kasama natin na tumutulong po sa atin. Hindi ba't napakagandang tignan po natin? Na hindi lamang po siya po yung Diyos na nakauunawa sa ating pong kalagayan, kundi po siya ang Diyos na kasama po natin na tumutulong po sa ating pong mga pangangailangan at sa ating pong mga kondisyon. In our weaknesses, God is our strength. You know, God is extending His hands toward us to give us a helping hand. Okay? Ano man ang dahilan? Tanging siya lamang nakaalam na kailangan pa niyang personal na bumaba dito sa lupa upang pawiin ang mga lugbok na kalagayan ng tao na kung tutuusin, kaya niya mang gawin na isang iglap lang. Pawiin po itong lahat. Naisip ba natin na itong Diyos na to ay hindi po siya pumayag na sa mamagitan lamang ng kanyang salita mapangyayari ang lahat, kundi siya mismo ang gagawa ng paraan at siya mismo yung nag-execute ng tanging paraan para po lunasan ang ating pong lugmok na kalagayan. Because He is the Emmanuel. Sabi nga ni John, Apostle John sa kanyang sulat, the Word became flesh and made His dwelling among us. Isn't it amazing that this God dwelt among us? Pagpapakita lamang ng kanya pong pananahan sa piling po natin na hindi po tayo iniwan, bagkus tayo po'y tinulungan niya. Amen? You know, Christmas is not about gifts and bonuses. But Christmas is about our God who brings hope, who dwelt among us. Tandaan po natin yan. Alam niyo, sapat na sa Paskong ito, maintindihan natin at maramdaman natin at ibinubulong sa atin ng Diyos na andito ako, kasama mo ako, hindi kita iiwan. Amen? Sa lahat ng ating pong tatanggaping regalo, sa lahat ng ating pong matatanggap na biyaya, alam po ninyo, yung maintindihan po natin na ang Diyos ang ating pong kasama at ang Diyos pong ito, kaya hindi po tayo iiwan, alam po ninyo, napakalaking biyaya na yun. Hindi ba? Hindi mo kailangan ng anuman. Basta importante, payapa ang puso mong hindi ka iiwan ng Diyos sa lahat ng sitwasyon na yan.
Amen? At yung pangatlo, God is with us who leads the way to live abundantly. Hindi lamang po siya ang Diyos na nakauunawa, hindi lamang po siya ang Diyos na tumutulong po sa ating pong mga kondisyon, kundi siya po yung Diyos na siya pong nangunguna po sa atin para mamuhay po tayo ng masagana. You know, we always think na ang Christmas na ito magdudulot po sa atin ng isang buhay na magiging masaya at isang buhay na magiging masagana. Wala namang masama doon. Pero we have to understand that this Emmanuel, at ang gusto niya, ay to lead you into a life abundantly. Nanahang kasama natin ng Diyos upang ipakita sa atin kung paano tayo mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang buhay na naaayon po sa kalooban ng Diyos, ang tunay po na pinagmumulan ng masaganang pagpapala sa ating pong mga buhay. At sa pagsama sa atin ng Diyos, ay dapat araw-araw nababago ang ating pong mga pananaw. Namnamin mo na kasama mo ang Diyos. Amen? Hindi siya lamang Diyos nung nakaraan na nababasa lamang natin sa ating pong mga Biblia, kundi siya ang Diyos na maging sa panahon ngayon. Nagtuturo po sa atin ng mga bagay para lalo po tayong mapalapit sa Kanya. Siya mismo yung nagtuturo sa atin kung paano po tayo magiging mas malapit sa Kanya. Ang mga buhay natin po ay refleksyon ng Diyos. Okay, itinuro na sa atin ng Diyos kung paano po tayo mamumuhay. Sabi nga ni Philip Yancey, when God seems absent, sometimes it's up to us to show His presence. So we are the reflection of God's blessings. Often the world only knows the truth about Emmanuel, which is who is God with us. And because of His followers, mararamdaman nila na ang Diyos ay kasama po natin. At bilang pagwawakas, kapatid, ang mensahe sa atin ng Kapaskuhang ito ay para maintindihan natin ang ating Panginoong Yesus, ang Emmanuel. Okay? Na ang Diyos, sa kabila po o sa ating pong mga problema, sa mga panahon na tayo po ay nasa bingit po ng alanganin, siya ang Diyos na kasama po natin. Siya ang Diyos na nakaiintindi sa atin. Siya ang Diyos na tumutulong po sa atin. At siya po ang Diyos na nangunguna sa ating pong mga buhay. Kaya alam po ninyo, sa kapanahonang ito, importante na maintindihan natin. Ang Diyos po ang tangi nating kailangan. At ang Diyos lamang pong ito ang tangi po nating daan. Para po ang buhay natin ay tunay nga po pinagpala pong tunay. Ang kanyang kapanganakan o ang kanya pong pagdating dito sa lupa ay hindi nasulat para manatiling mababasa lamang. Okay? Kundi ang nais po ng Diyos, ay ganyan po ito, maranasan mo at masabi mo na talaga nga ang Diyos ay kasama po natin. Because totoo naman, He is the Emmanuel. God is with us. Kapatid, sa tulong mo, ipakita nating si God nga talaga ay kasama natin. Because He is Emmanuel. Shall we pray? Father, You are the Emmanuel, Lord God. God is with us, Lord God. You are not far, but Lord God, and also You are not only near, but You are with us. You are with us, Lord God, and You understand us, Lord God. You helps us, Lord God. And You leads us, Lord God. It's not about the gift, Lord God, that we are to receive this coming Christmas. It's not about the joy na kapag kami po'y nakagagawa ng isang bagay, kundi po higit sa lahat, yung maintindihan po namin na kasama namin ang Diyos. Ang Diyos, na tunay nga po, kailangan bumaba at pinayagan Niya po na Siya po'y magkatawang tao
upang ipakita sa tao kung gaano po niya kamahal ang lahat. At nawa, Lord God, sa pagkatapos po ng mensahe pong ito, ay makaabot po sa puso ng lahat po ng nakanonood at nakakikinig po, Panginoon, ng inyo pong salita. Natunay nga po, Lord God, as they desire, right now, Lord God, as I pray, as they desire, Lord, can I ask you, Lord God, na maranasan kita, since sinabi mo, you are the Emmanuel. Lord, can you transcend in my heart and in my life? Natunay nga po, Lord, sa mga sitwasyon kong ito, maranasan ko na ikaw nga po talaga ay kasama ko. Na ikaw nga po talaga ay malapit at hindi ka po nasa langit lamang. Hindi ka po malayo, Panginoon, kundi po kaya kitang maabot. At ikaw po'y kumikilos sa puso ko ngayon. Na anuman po yung pinagdadaanan ko, Lord God, anuman po yung aking pong mga problema, anuman po, gaano man po ito kabigat, gaano man ito kagaan, Lord, since you are the Emmanuel, Lord, reach out to that heart right now. And I pray, and I hope, Lord God, na ikaw nga po ay makilala ka po, o makilala ka po niya sa buhay niya, that truly, Lord God, you are the God who is with us. Hallelujah, Lord God. Praise be to your name. Praise to your name, Lord God. At sa susunod pong linggo, ang aking pong panalangin, naabangan po namin yung ikatlong bahagi po ng aming pong pag-uusap-usap. Maasa po ako na sa Kapaskuhan pong ito ay tunay nga po maging buo yung aming pong karunungan, maging buo po yung aming pong kaalaman, at tigil sa lahat, Lord God, maglagos po ito sa mga puso po namin. At tunay nga po, because we understand the real meaning of this season, Lord, we can celebrate this. We can celebrate this, Lord God, with its true meaning and essence in our lives. Father, bless us, bless everyone, and protect everyone, O God. This I pray, in Jesus' mighty name. Amen at amen. Amen po. So, magkita-kita po tayo sa susunod pong linggo. Muli po, sa Diyos magtiwala at hindi po sa tao. Magandang gabi po.